Ayan, hello po ulit mga kuya at atings. Welcome po sa aking YouTube channel na 8 minuto lang. Una sa lahat, maraming salamat po sa panonood, sa mga nauna kong videos at sa pagtangkilik ng aking kwento. Maraming salamat po. At kung hindi ka po pa nakasubscribe, subscribe naman po dyan kuya at atings. At sa ikukwento ko today, which is pang-apat na part na to ng kwentong aswang, kapitbahay namin aswang. Ayan. Anyway, so ang channel ko po ay open para sa lahat. So wala pong discrimination dito. Wala po tayong aapakang tao. So hindi po akong babanggit ng names. Kaya ayoko pong mademanda. But anyway, so ang kinukwento ko lang naman po ay mga katotohanan na nangyari sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, at ng mga friends na involved. So hindi ko alam kung ilang parts ang aabutin ng kwento ko about sa kapitbahay namin na yun. Pero pang-apat na po itong sa video na to, pang-apat na part na po. Okay? So, mga kuya at ating, start na po ako magkwento. Set ko muna yung timer. 8 minutes lamang po, 8 minuto lang po. Ayan. So, kunin nyo na ang inyong kape at tsaa at kung ano man ang gagawin nyo. Kain habang nakikinig. Ayan. So, start ko na po mga kuya at atings. Ayan. So, sa huli ko pong kwento sa part 3, nung palabas ako, papunta sa kanto, paglabas ko ng bahay namin, nakita ko talaga siya sa may duyan. Tapos nga, nung naglalakad na ako, malapit sa simbahan, malapit sa chapel, nakita ko talaga siya from afar. Gulat na gulat talaga ako. Sabi ko, hala, paano nangyari yun? Nakasalubong ko, nandun siya sa duyan pag alis ko. Mga ilang minuto pa lang nakakalipas nung distansya ng bahay namin sa chapel. Ilang minuto lang yun, siguro wala pang 5 minuto. Lapit-lapit lang nung bahay namin sa chapel. Tapos, yun talaga, laking gulat ko. Sabi ko, hala, paano nangyari yun? Nandun lang siya sa duyan. Paano siya nakarating dito? Tapos, ang posisyon pa ng paglalakad namin, magkasalubong kami, 'di ba? Papunta ako ng kanto. Siya pabalik na. Paano nangyari na galing siya ng labasan tapos pauwi na? Nakita ko lang siya dun sa duyan paglabas ko ng bahay namin. Grabe. As in talagang sunod-sunod yung mga pangyayari na napoprove na nga siya. Na aswang talaga, siguro talaga siya. Yun yung isa sa mga kwento ko na talagang gulat na gulat talaga ako. As in talagang from then on, talagang kumbinsido talaga ako na aswang talaga siya. Kasi paano mangyayari yun, mga kuya at atings? 'Di ba? Comment nga kayo dyan kung anong ibig sabihin nun. Kasi talagang naalala nyo sa part 3 ng kwento ko, nangilabot talaga ako. Kasi talagang hindi ko talaga siya makakalimutan. Tapos meron pa itong isang nangyari, no, mga kuya at atings. Lumipat na kami ng bahay, so umalis kami sa area na yun kasi nga, puro sandamakmak na malas na nangyari doon. Simula nung dumating yung tatay na yun, tsaka yung mga magkakapatid. Ito pa ang nakakatawa nito, mga kuya at atings. Lumipat na kami ng bahay. Same subdivision pa rin siya, pero ibang street na yon. So umalis lang kami dun sa compound na yun kasi nga yung experience. Tsaka ayaw na namin dun kasi parang ang malas-malas talaga dun. Ayan. So lumipat kami sa ibang street, sa loob pa rin ng subdivision. Ito pang paglipat namin ng bahay, siguro mga lang yun, di ko alam kung 1 linggo na ba yung nakakalipas, pero bago pa lang kaming lipat dun sa bahay na yun Pagbukas ko ng pinto, nakatayo doon sa labas ng gate namin. Kasi yung distansya ng pintuan namin sa gate namin, mga 2 di pa siguro lang. So pagbukas ko ng pinto, nakita ko yung matanda doon, tsaka yung anak na bunso, nakaklase ng kapatid ko. Nakatayo doon sa harap ng gate namin. Tapos hindi ko talaga sinabi ko talaga, anong ginagawa niyo dito? Tapos sabi ba naman nung bunsong anak, wala, bumibisita lang. Sabi ko, okay. As in talagang sabi ko, hala, sabi ko sa parents ko, ma, pumunta dito yung aswang.
As in, tumayo talaga dun sa gate. As in, tinanong ko talaga kung bakit sila nandito. Tapos after nun, syempre na kami ng mga pangontra. So ang sabi, pangtaboy, magtayo ka ng walis tingting sa labas ng pinto. Yung walis tingting nakabaliktad. Yung hawakan ng walis tingting nasa lapag. So yung mga tulis niya nakatayo. So after nung incident na yon, nung talagang bumisita talaga sila sa bahay namin, ayaw talaga nila kaming tantanan. So after talaga nun, nagtayo talaga kami ng walis tingting sa labas lagi ng bahay. Kasi nung lumipat na kami sa bahay na yun, sabi namin, lalayo na kami sa kamalasan. Kaya laking gulat talaga namin. I think less than a week after nung pag-alis namin sa area nila yun eh. Pagkakalipat pa lang namin, dun sila pumunta. Diba? Anong masasabi niyo dyan, mga kuya at atings? Diba? So, nainis ba kayo? Natatawa ba kayo? Or naiinis? Or mixed emotion? Pero, talagang nung time na yun, ayaw talaga nilang tantanan. Diba? So anyway, yun nga. So yun yung isa pa sa mga bagay na naalala ko na encounter sa mga aswang na yun. So, eto pa. Hindi naman tayo nagwi-wish ng karma sa mga tao, diba? So, even kung yung ibang tao may ginawang masama sa atin, so hindi, alam mo yun, sinasabi lang natin na makakarma din sila. Pero, hindi tayo nagwi-wish na sana mangyari sa kanila to. Yung mga ganon, di ba? So, hindi natin yun ginagawa sa iba. Pero sinasabi lang natin na, karma na yung bahala dyan, ganyan. So, ayun. Ngayon, wala na kaming balita kung nasan sila. Pero ang alam ko lang na may balita kami pa rin ay yung isa sa dalawang magkapatid na originally na nakilala namin before dumating sa Maynila yung tatay tsaka yung tatlo pa nilang kapatid. So, actually, ninong ako nung naging anak nung isa sa mga anak nung aswang na originally family friend namin. Yun. So, naalala ko, may isang, matagal kami hindi na nag-usap kasi ilang taon na akong wala sa Pinas. Tapos, may time talaga na Pasko, pumunta yung inaanak ko, tapos yung nanay niya, na anak nung aswang. So, parang alam mo yun, syempre, civil, ganyan, pero hindi mawala sa isip ko yung mga nangyari dati talaga. So, nag-iingat pa rin kami. Ganon. So, dahil ninong nga ako, hindi talaga maiwasang makipag-communicate. Pero I think, after nung Christmas na yon, hindi na din talaga ako nagparamdam. So, parang lumalayo na rin ako. So, pero nag-iiwan pa rin ako ng sobre. Kung pamasko, ganyan. Sabi ko, kung papasok sa bahay, syempre Pasko, di ba? So, ingat-ingat pa rin. Ayun, ganyan. So, protection, ganyan. Ayan. So, kung nag-stay ka sa dulo ng video na to, maraming salamat. Kung nabore ka or nag-enjoy ka sa pakikinig, i-comment mo na yan below. Huwag ka na mahiya kung boring or what. Okay lang yan. So, open tayo dito sa comments. Ayan. So, mga kuya at atings, maraming salamat sa pagstay sa video. And kung nagustuhan mo itong istorya ko ngayon, please like the video. Share mo na rin ang video ko. And kung pwede, subscribe ka na rin. So, subaybayan mo yung mga kwento ko. Hindi naman to puro kwentong aswang. So, marami din akong mga inspiring na kwento sa mga susunod. Inspiring or mga ibang mga eme-eme lang na kwento. Just to, lighten up the mood, right? Ayan. So, mga kuya at atings, maraming salamat. And kita-kits tayo sa susunod na video. Bye!